Good day mga Balbon, welcome back sa channel natin. And today we are here in the Kia Marikina Auto Hub. So today this is a special day for me kasi yung Kia kasi medyo may history sa atin. First car namin noon, nung mga bata pa kami, si Airpat may dala siyang Kia, yung CD5 pare, yung hatchback na maliit. Yan, yung mga naging taxi noon. So this is our first episode for Kia and I'm very excited to showcase their models ngayon. So, today, papakita natin ngayon sa inyo, this is a quick walk around and a test drive para ma-feel natin yung kanyang comfort, kung ano yung kaya niyang ibigay, no? This is the Sorento EX. This is a hybrid and 1.6 engine, gasoline. So, ang kanyang numbers pagdating sa fuel economy is around 17 kilometers per liter. So, mix na yon, highway and traffic. So, mukhang maganda potential nito, no? So, this is priced at 2,188,000 pesos. So, ang mga kamatch talaga nito is yung mga SUV natin, no? Pero if you can see, medyo mas mababa siya. So, ang pagkakaintindi natin, that is for the comfort. So, kung titignan natin yung presyo, this is the base model of Sorento. So, maalis mga ganun din pagdating naman sa mga SUVs natin na normal natin nakikita. Pero this is HEV. This is hybrid, tol. So, ayun yung difference talaga nila. Siyempre kasi yung mga typical na SUV na alam natin, mga diesel engine yon. This one, gasoline engine, hybrid. So, huwag na nating patagalin pa. Wala nang kung ano-ano pa. Simulan na natin to. Let's go. Simulan natin sa mukha, tol. Ang ganda ng itsura niya. Ang pinaka-highlight sa dito ito. Actually, yung logo ng Kia, syempre, nag-evolve na siya through the years. So, mas gusto ko yung style ng ngayon, ng logo nila. Mas elegant eh. Tapos, ayan pa, parang chrome or aluminum yung kulay niya, aluminum. So, maganda yung dating niya. Unlike before, na medyo dated na yun, Mas maganda yung naging move ni Kia for that, no? So, kudos to them. Tapos, ang ganda ng kanyang headlights dito, tol. LED, full LED yan. Lahat ng ilaw nito LED. Ito, daytime running lights, itong part dito. Tapos, dito sa baba, tol, ito, actual vent to. So, gumagana talaga yan for aerodynamics. Tapos, tumatagos yan dito sa likod. Okay? Dito sa may gitna naman, itong mismong grill niya, so, piano black, so, glossy. Malaki siya, malawak. Papalamig niya talaga yung radiator. So, pasok doon sa loob. Tapos, dito naman sa ilalim, tol, ito, parang itsura niya aluminum, pero hindi, plastic to eh. Kung plastic to eh, oh. Paint lang talaga. Ang ganda ng pagkakapintura. Tapos, ito, meron kang mga sensors. So, again, this is the base model, pero may mga features na rin siya na kung ano yung kailangan mo, di ba? So, ayos din. So, all in all, itong mukha, pare, pogi. Pasado sa akin yung mukha nito. Tapos, dito sa gilid, pare, meron kang 19-inch na aluminum wheels. Yung design din niya, well, this is a Korean car. So, itong sasakyan na to, made in Korea. So, imported to galing Korea. Doon siya binuo. So, alam naman natin, mga Korean cars, reliable din naman talaga sila. And through the years, nag-evolve na rin sila talaga. And yun nga, nabanggit ko kanina, mas mababa yung ground clearance nito kaysa sa mga ibang SUV na competitors niya, like sabihin natin Fortuner or Everest, di ba? Yung mga yun matataas di ba? So ito, mababa. And yun nga, yung explanation is para sa comfort siya. Mas compressed yung kanyang mga suspension, mas maganda yung laro niya. Pagdating sa, syempre pagka-loaded na din to, mas maganda yung takbo. So, malalaman naman natin yan mamaya pagka tinest drive natin. Okay? So, ang gulong niya is Premium Contact 6. Yan, Continental. So, magandang klaseng gulong din to. Out from the factory. Alright, disc brake yung harap and likod. So, this one, since nga, hybrid siya, pagka nagbe-brake ka, nagte-charge yung battery. Ito, ang ganda ng likod nito. Makikita mo naman, no? Meron na kagad siyang parang built-in na spoiler na. Tapos, nandun din yung third brake light mo. Ngayon, dapat may wiper to, di ba? Nakatago siya dun sa ilalim. Pare, pakita ko sa'yo. Ito, dito siya sa ilalim mo.
Oh, 'di ba? Oh, seamless design. Magandang design 'yon, tol. Ang ganda nung pagkakabanat nila diyan. Siyempre, yung logo mo ng Kia, meron din siyang camera pare sa likod, for reverse camera. Then, yan, Sorento badging dito. Yung bukasan ng pintuan, pare, ito, nandito sa ilalim, nandito. Pagka pinindot mo yan, yan. Up. Gusto natin. Yo. Da. Oh. Gandang quality yung kanyang mga suspension dito sa may pintuan. Tapos, maluwag, pare. Malaki. Malaki yung kanyang storage compartment. So, pagka inangat natin yan, yan. Yan. So, maluwag. Siguro, cooler. Yan. Pwede mo ilagay dito sa likod. Mga kung ano-ano mga gamit. Ito, nandito yung mga tools sa ilalim. Pwede mo siyang iangat. Tapos ito, I think this is the battery na, no? Ito dito sa ilalim. Saan ba natin? Huwag natin buksan. Baka kung ano nangyari sa atin. Okay na yun. Okay. So, yun, maluwag yung dito sa likod, yung compartment niya. Tapos yun nga, meron kang hawakan dito para kung sasarado mo, smooth na smooth. Okay, di ba? Tapos ito, dito sa ilalim, yun pa rin yung, kung ano yung accent dun sa may, sa may harapan na bumper, yung aluminum na datingan. Ganun din siya. Tapos parang diffuser na rin yun dito sa ilalim. Yan. Meron din siyang reflector dito. And of course, HEV badging mo dito. Yan. Yung taillight niya, tol, pagka tinignan mo naman, para siyang para siyang pangil. Yan, dalawang gano'n. Tapos, that will continue here, dito sa gilid. And of course, full LED din yan. Yan. Tara. Okay, so that's the exterior of this Sorento. Let's check out the interior naman. Okay, so pagpasok mo naman sa loob, wala nang grab handle kasi mababa nga lang yung kanyang ground clearance. So, madali ka nang humakbang papasok. Yan. Pakinggan natin kung anong tunog ng pintuan. Okay, quality naman. Alright. Okay, so, pagsakay mo pa lang, makikita mo na agad the wide screen dito that will greet you. So, this is the infotainment system. Tapos ito yung instrument cluster mo dito sa harapan. All LCD. Okay? So, premium yung dating, no? Kahit na ito yung base model nga nila, pero premium yung dating. Kasi, pati yung kanyang dashboard, pare, may aluminum accent. Ang ganda niyan tignan eh. Kasi ito yung aircon na control niya is actually touch na lang siya. So, wala kang may iisipin na baka pag pinindot mo na pinindot like this one, yung sa hazard, di ba, sa mga ibang mga sasakyan, ganyan pa yung mga pindutan sa aircon. This one, soft touch na lang siya. Sino-soft touch mo na lang na ganun. Okay? Sa center console naman niya, tol, meron kang armrest na malapad, tapos covered with leather. And then, pag in-open mo yan, maluwag yung storage, meron kang tray na removable. So, pag binuksan mo, tinanggal mo, kunyari, may lalagay kang malaking bagay dyan, pwede mong alisin. Okay? Tapos dito sa ilalim, actually, meron din siyang ipitan ng, pwede siguro yung documents. Or CR, ganyan, pwede mo dyan ilagay. Ayan. Tapos, meron din dito maliit na lagayan din, siguro mga coins. 2 cup holders, pare. Tapos, ang maganda dito, yung merong yumayakap dun sa baso kung sakasakaling para hindi siya gumalaw, no? Para hindi matapon. Drive modes, nandito din. Electronic, handbrake, hill descent control, auto hold assist, meron din. Tapos yung kung gusto mong i-turn off yung rear parking sensor mo, pwede mo siyang patayin. Drive modes, marami din itong drive modes actually. Since this is hybrid nga, so meron siya yung smart mode. Yung smart mode na yun, tatandaan niya kung ano yung driving style mo. Or yung eco mode nila, may mga ganun silang mga modes dito. So, yan. Ito yung kanyang, since this is an automatic transmission, ito yung knob niya, rotary. So, drive, neutral, and reverse. Tapos park, pipindutin mo na lang yung park. Okay? Tapos ito, meron siyang, wala pa siyang wireless charger, pero malaking storage dito para lagyan ng telepono. Yan. Tapos, meron kang USB for charging naman din dito. Yan. Charging. Okay? Tapos, ang ganda ng quality ng kanilang aircon vents, pare, oh. Manipis lang siya, pero ang gandang tignan. 'Di ba? So, ang pogi. Punta naman tayo dito sa kanyang steering wheel. So, the steering wheel, yan natin kung anong adjustment ang meron to. Height adjustment, pati, yan, meron din siyang, pwede mo din siyang ilapit at ilayo sa'yo. So,
magandang adjustment for the driver. And then, meron siyang paddle shifter. So, pagka nag-manual mode ka, pwede mo siyang gamitin. Pak, 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 pak. Racing yung datingan mo ngayon. So, magandang feature yan. Kasi usually, hinahanap ko din talaga ito eh. Kung mag-automatic ako, mas gusto ko yung may ganito, may paddle shifter dito sa steering wheel para mas control mo din, di ba? Kasi yun yung hinahanap natin sa manual transmission, yung control, di ba? So, kung ako man, magkakaroon ng automatic na sasakyan, gusto ko yung mayroong ganito. Steering wheel niya is leather wrap. So, may mga stitching din siya dito. Magandang tignan. Classy yung dating niya kasi nga ang laki ng naitutulong nung aluminum na accent na yan. So, maganda siyang tignan kasi syempre, yan yung araw-araw mong ida-drive, syempre gusto mo, maganda yung mga nakikita mo. Dito sa ibabaw, ito plastic to. Plastic pa tong ibabaw na to. Yan. So, mukhang matatagal naman. Yan. Okay. Sa upuan, tol, fabric seats. So, ito, since base siya, fabric seats siya. Tapos ang interior nga niya, puti. So, I would suggest na siguro lagyan na kagad to ng cover or ipaleder nyo na kung kukuha man kayo nito. So, kasi medyo, siyempre, puti eh. Prone sa dumi. So, siyempre, alam naman natin sa Korea, ang lamig doon. So, parang hindi naman ata nililibog yung mga tao ron. Hindi katulad dito. Siyempre, ang init dito, di ba? Kahit sino, talagang pagpapawisan. So, I would suggest seat cover kagad pagka nag-acquire kayo nito. Tapos, yung mga may tweeter ka rin dito sa magkabila. Speakers, 4. So, quality to. Quality sound system. Actually, yung top of the line nito, Bose yung speaker niya. Di ba? Pero ito, quality standard nila is quality. Ito yung kanilang glove box, tol, dampened, tapos may ilaw. So, para pagka meron kang kakalikutin dyan sa gabi, kita mo. Ayan. So, maganda yung quality dito. Tapos, dito sa ilaw naman, meron kang mga ganyan-ganyan dyan. Tapos, kung gusto mong sa pintuan yung on. Pagkabukas yung pintuan, mag-on yung ilaw. Ayan, meron siyang, ipipress mo siya, hindi siya yung ginaganon, yung tinatagel na ganon. Tapos, kung gusto mo full illumination, ibig sabihin, ilaw dito, saka yung dito sa likod, ito lang ipindutin mo, magkakaroon na rin siya ng ilaw dun sa likod. Okay. Ayos. Sa kanyang sun visor, ito, meron siyang vanity mirror, pare. So, good yun. Meron dito. Siyempre, titignan natin kung anong gagamitin ni Mrs. Kung meron din siya, meron din siyang ganun, pare. Meron siyang salamin. Tapos, ang technology naman ito, yung iba kasi pagka binubuksan, may ilaw dito. Dito sa Korean style, ito. Ayan, nandiyan sa ibabaw. Diba? Ganun din, meron din dito yan. Meron din dito sa, may ilaw ka din. Diba? Okay. Nice. Alright. Yung adjustment ng seat niya, pare, meron siyang height adjustment din. So, pwede mong babaan, pwede mo din taasan kung medyo maliit ka para makita mo yung harapan mo. Siyempre, atras abante, tsaka ito, recline. Yan, reclinable. Alright? Okay, so itong gitna, pare, testing. Matibay naman. Kung tatagal naman to. Okay? Pwede. Okay, sige, tol. Check out natin yung second row kung ano yung mga aramdaman ng mga pasahero natin. Tara. Dito naman sa likod, tol, madali lang din naman sumakay katulad dun sa harapan kasi nga mababa lang siya. So, ayan, ganito yung iyong seating position. Pwede mong i-atras to eh. Pwede mo siyang i-atras abante din. Yan, ganyan. Or ito sagad natin. Yan, yan yung pinakamaluwag niya. Tapos, syempre, pwede mo din siyang isandal na ganyan. So, okay. For family members, pare, comfortable dito, tingin ko, kasi meron siyang padding dito na leather, malambot ang kanyang elbow. Yan. Tapos, yun nga, maluwag naman. Knee room, tsaka yung sa paa. Pwede mo pang idiretsong ganun, no? Yan. Angat natin to. Komportable, pare. Positive. Okay. Meron naman tayo dito. Kung sakali, kung dalawa lang, meron ka ding armrest pala dyan. 2 cup holders, pare. Yan. So, ganyan yung datingan mo rito. Maganda naman yung spacing niya, maluwag. Headroom, pare, maluwag.
Tapos meron din cup holders dito sa dalawang pintuan. So, yun din, yung merong sumasalo sa kanyang ganun para hindi gumagalaw kung maliit yung water bottle mo. Mag-fit yung baso or bote. Yan. Then, meron ka dito, syempre, kailangan relax ka nga, di ba? Comfort nga yung sinasabi natin. Meron kang air vents, pare. Dalawa. Yan, o. Tapos, 12 volt socket dito sa ilalim para sa charger mo. Kung maglalagay ka ng, or magcha-charge ka, pwede dyan. Okay? So, magandang quality din yung kanyang air vents dito. So, positive. Okay naman. Hindi din siya tipong tatamaan palagi. Kasi papasok siyang ganun eh. So, kahit na nandito ka, okay din. Komportable pa rin. Hindi. May ilaw ka rin dito. Good. Yun. Yan. So, yan. Ito yung kanyang positioning pagka nandito ka sa likod, sa second row ng Sorento. Okay, that's it here sa second row. Ngayon, ipapakita naman natin kung paano sumakay dun sa third row. Kasi 7-seater to eh. 7-seater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, tignan natin kung paano sumakay dun sa likod. Tara. Para makapunta ka dun sa likod, pare, meron siyang pindutan dito sa ibabaw ng upuan. Meron din siya dito sa gilid. So, pagka pinindot mo yan, pare, wow, automatic na ganun, pare, sumasagad. So, pag sagad niyang ganun, pwede ka nang pumasok pag ganito. So, pagka papasok ka, ganyan lang, pare, meron namang hawakan dito. Yan. Dito. Siyempre, try natin, isarado. Meron tong hilahan dito sa ilalim na pula. Yan. Okay, kung ganyan, yan. Ganyan yung position mo dito sa likod. Maluwag din naman. Mga bata, sure ball, magiging komportable. Kahit ako, pwede rin naman ako dito. Pero medyo talaga siya, nakaangat yung ganito mo. So, mas advisable dito talaga sa likod mga bata. Pero dalawang bata, actually kahit tatlong bata, kasya dito sa likod. Meron din siyang air vents ha. So, yung air vents natin dun sa harapan, sa may second row, andun sa baba, yung kanyang mga air vents naman, ito nandito sa dalawang gilid. Yan o. Tapos, meron ka rin control, on-off. Tapos, yung fan speed mo. Yan. Tapos, meron din siyang pindutan dito ng tiklop. Matitiklop tong second row for left and right. Tapos, 12 volt socket. Yan. Dito sa side na to, yung may charging. Pero doon sa kabila, wala. Cup holders lang nandito sa gilid. Tsaka, lagayan ng kung ano. Dito. Ayan. So, ito, may papakita ko sa inyo. Kasi nga, mahilig tayo sa car camping, no? So, itong likod niya, yung second row at saka yung third row, pwede siyang ma-flat. So, pwede kang maglatag. Pakita ko sa inyo kung paano. Tara. Paano siya i-flat, pare? Yan. Para saktong-sakto, sagad natin dito. Yan. Pati ito, kailangan nating i-flat din. Flat natin to. Kailangan nakatiklop siyang ganyan. Tapos, yan, sagad natin. That's fixed. After that, ito naman tayo sa likod. Ayan. Baba natin to. Pare. Ayan. Up. Yan, flat na siya. So, pwede mo pa siyang i-adjust dito para ilapit yung second row para mas seamless yung dating. Yan. So, konti lang yung gap, di ba? So, ganun din dito sa kabila. Ganyan siya ka-flat. So, pwede siyang lagyan ng foam o latagan, pare. Pwede kang humiga dito. So, pagka nasa camping site ka, pwede ka dito matulog kaysa mag-tent ka, di ba? Nasa ground yun. Ito, you're off the ground, mas komportable, kahit umulan, pasado sa ating testing for camping, car camping. Right? Okay. So, maluwag, sulit yung space. Okay, so let's look under the hood kung ano ba yung nagpa-power dito. Wow! Di ba? Meron din siyang suspension dito para hindi ka na mahirapan mag-angat at magbaba, di ba? Dali lang siyang iangat at ibaba. And
stable siya. Alright? So, ayan, may insulation kagad dito. So, ito yung engine, hybrid engine, pare. Smart Stream G. Okay, so this is the gasoline engine. Tapos, ito naman yung kanyang nag-generate ng electricity para ma-charge din yung battery and to power the powertrain. So, most of the time, mamaya makikita din natin sa test drive natin kung ano yung makikita dun sa kanyang panel, dun sa may cluster niya, instrument cluster, para makita kung ano yung gumagana. Kasi majority of the time, yung electric engine yung nagpa-power ng mga gulong. So, 4x2 to. Again, this is the base. So, 4x2 lang siya. So, tignan natin kung ano yung magiging behavior niya during our test drive. Pero, yun, ngayon lang din ako nakasilip ng Kia na makina. And, kung natatandaan nyo, kung meron kayong kakilala na merong Vesta, yung Kia na Vesta, yun, na-drive ko na rin yun, na-testing ko na yun. At ang tatag nun, hanggang ngayon, may nakikita pa akong ganun. At meron pa akong ninong na meron nun. So, matatag din talaga. Pero ito kasi is gasoline engine. Makikita natin mamaya kung ano yung kaya niyang ibigay, yung power niya. Tara, test drive na natin. Samahan niyo ako. Let's go. Right, so test drive na tayo mga balbon. This is the Sorento. So, this is a front wheel drive. So, position muna natin yung sarili natin na maayos. Ayan. Okay. So, automatic transmission, syempre. So, drive natin. So, rotary siya. Rotary yung kanyang knob. So, pagka park, pipindutin mo lang yan. Then, reverse. Ganun lang. So, drive tayo. Ayan. Let's go. Okay. Electric steering wheel, tol. So, magaan talaga siya, no? In the first na hawak mo pa lang, mararamdaman mo yung lightness nung steering niya. So, this is 1.6 gasoline engine, as I mentioned earlier. So, I'm expecting na matulin to. And then nga, pagka binibigyan mo and then braking, ayos yung braking. Kapit. Kasi ano naman to eh, all four corners are disc brake. So, maganda stopping power nito. Ito may mga lubak-lubak, testing. Aba, maganda nga yung suspension na. Na-explain kasi sa atin kanina na, ayun nga, yung height niya contributes dun sa comfort level na ma-experience mo pagka nakasakay ka. Kasi nga, ayun, dumadaan tayo sa mga lubak-lubak, subtle lang yung flow niya. Kumbaga, hindi siya ganun, hindi siya bouncy, sakto lang yung feedback niya sa driver. Bigyan natin ng konti dito. 40. Wah. Ganda ng handling nito, tol. Kung saan mo gusto, pare. Ano siya, yun nga, maganda naman yung feedback. Magaang yung steering, pero ramdam mo pa rin yung nangyayari din sa ilalim. So, maganda yung kanyang feel sa steering niya. Tapos yung sound naman, in terms of yung noise, road noise, ganyan, hindi din siya ganun kalakas eh. Sakto lang. Tahimik dito sa loob. So, kahit na medyo may mga lubak nga, wala kang masyadong maririnig na ingay. 60 na kagad yun, no? So, makikita mo na yung gumagana kasi sa kanya, yung electric motor pagka actually ang nabanggit sa akin sa highway up to 100 you're cruising steadily sa 100 kasi meron naman tong cruise control. Yung electric motor pa rin yung gumagana. Tapos pagka gusto mo pang bilisan, tsaka natutulong yung gasoline engine niya. So with that, matipid, di ba? Kasi yung electric engine nga lang yung gumagana kahit na nagko-cruise ka ng ganung kabilis. So, pag long drive, dun talaga siya masusulit talaga. And then nga, kanina na-mention ko na this is around mga 17 kilometers per liter. Mix na yun, city and provinces, ganyan, mga expressway. Ganun. So, makatipid ka talaga. Yung mga katapat nga nito ng mga SUVs are all diesel engine naman.
So, malakas naman talaga yung diesel eh. Sa totoo lang, nung nag-upgrade ako, so from a gasoline engine, 1.5 engine, nag-upgrade ako papuntang diesel, almost the same lang eh. Minsan talagang mas malakas talaga yung diesel kasi unang-una, mas malaki yung makina niya, mas malakas yung power. So kung i-compare natin dito, halos doble yung fuel economy niya. Kasi nga 17, yung Montero ko nagre-range yun around mga 9 to 10. Ito 17. So mas tataas pa yun syempre pagka malayuan. So ito, since this is a hybrid, wala kang coding. Kulay green yung plaka nito. Kaya ayan, anytime na papasok ka sa opisina, ayan, punta ka sa kung anong event, kung ano yung business mo, nagbi-business ka, gagamitin mo to for some kind of delivery o ganun. Anytime, pwede ka umalis. Wala kang iniilagang araw, di ba? Available ka. Oh. Yun, no? Sarap. Sarap ng ride. Ngayon lang ako naka-drive ng Sorento. This is my first time. So, this is a good experience. Yung mga top of the line nga pala nito, meron siyang 360 camera. So, dito, lumalabas din yung dito sa screen na to. Mas madali siyang ma-park, ganun, or pagka nasa traffic ka. Pagka nag-signal light ka, katulad nung sa Carnival na test drive din natin, may lalabas din dito sa panel mo na view nung side mirror. May camera sa side mirror yun. Ito kasi this is the base variant niya. So, wala siyang ganun. Pero all in all, yung visibility wise, malaki naman yung kanyang windshield. Tapos, meron din siyang ganito, yung panel na ganito. So, maganda yung visibility mo. Di naman nai-impede ng kahit na anong. Kasi minsan, di ba, may mga malalaking ganito, pillar. So, minsan mahirap siyang tumingin-tingin ng ganun kung magpipik ka sa lilikuan mo. Ito, yan, kitang-kita mo yung babae. Oh. So, yung size ng gulong na 19, actually, in-expect ko matagtag. Pero dito, sa Sorento, ayos. Masarap yung, yung ride niya. Ayos yung ride. Aircon, tol. Yan, makikita mo, pare. And nabanggit natin kanina, parang manipis nga siya, no? Pero, malakas yung buga eh. Pag nilakasan mo pa yan, naka-number 3 tayo. Pag nilakasan mo pa yan. Yan. Malakas yung buga niyan. So, hinihina ko nga, lamig na nga dito sa loob eh. So, yung buong cabin, mabilis naman yan napapalamig. Oh. Tapos, ito itong driving experience na to, puno to. Itong sasakyan na itong ginagamit natin. So, pagka pinakita natin yung likod, say hi. Ayan. Makasama natin galing sa Kia Marikina Auto Hub. Yan. So, yan. In any case na gusto nyong bumisita sa kanila, kung kino-consider nyo tong Sorento, yan. Sigurado, nanonood na ngayon. So, kino-consider mo to, di ba? So, punta lang kayo sa dealership nila dito sa Marikina lang. Dito, malapit sa Riverbanks, pare. So, friendly sila doon, welcoming. So, ito, mayroon tayong kaibigan doon. So, ito yung contact information. So, please reach out. So, any question, pare, sigurado matutulungan nila kayo. Okay, so this is a great experience for us, mga balbon. Paano? Hanggang sa mga susunod pang episode. Tara, sa tagumpay.